Welcome to Donmar TV News Channel. Kabilang ang munisipalidad ng Carmen sa Davao del Norte sa nabinipisyohan po ng Build program ng Administrasyong Duterte. At ayon po kay Mayor Virginia Perandos, sa katunayan, isa sa pinakahihintay nilang malaking proyekto sa kanilang bayan ay ang konstruksyon ng Mindanao Railway Project kung saan ang bayan ng Carmen ang isa sa pagtatayuan ng istasyon. Carmen is one of its stations. So there is a station to be built here in the municipality of Carmen. So people are very excited to witness on that, and so that it can really ease the traffic jam when we will go to Davao City and we will go to Tagum City. Motorcade. O ilan ba yung sumasali kay Lenny? Kila Isko, kila Ping, kaunti lang. 'Di ba? Tapos pagka BBM, tumitigil ang buong Quezon City, mga ganong eksena. So ngayon, una, yung stellar survey scores, I think, ang positive side nun, first, it gives us an idea kung saan nakatayo si BBM ngayon. More importantly, pagdating po sa campaign funding, dahil mataas ang survey score mo, syempre yung mga mayayaman, kinididikit yun. Kanino didikit? Kay BBM. Ang karamihan sa funding pupunta sa kanya. Ngayon, that's good kasi ibig sabihin he will more likely have money to finance the campaign. Hindi po biro yung cost ng campaign. And more importantly, mababawasan yung share ng ibang mga presidential candidates. Gets niya? Kasi halimbawa, kung ako si businessman, may 100 million ako halimbawa na pan-donate sa campaign. Tapos nakikita ko nasa parang mukhang mananalo na to si BBM. Ano gagawin ko? Kung 58% siya, yung 58 million kay BBM na, tapos yung mga barya-barya, hati-hati na lang iba. So magdadry up yung coffers ng ibang mga politiko and it will make it harder for them to campaign. Yun yung first two na yung first na second na sub-strength ng stellar survey scores. Actually, yung sinasabi pong stellar, medyo understatement ba yun eh? Kasi po alam nyo yung numbers ni BBM ngayon, mas mataas ba kaysa sa pinakamataas ni ERAP noong 1998? So far, mas mataas pa kaysa rin sa mga numbers ni Digong noong 2016, actually. Secondly, yung sinasabi ko na participative na supporters. Bakit mahalaga yung participative na supporters? Number 2 na yun sa strength. Bakit? Napapansin ninyo, yung Nueva Ecija, di ba, dagsa yung tao. Tapos nagkaroon din ng caravan guys sa Malolos. Tapos talagang dagsaan din yung tao. Daming tao nung pulang-pula yung harap ng Malolos City Hall. Tapos nagcaravan pa sa Quezon City. Sa Linggo, meron pa daw caravan sa North Manila. Tapos just yesterday, may caravan sa Cavite. Akala mo rock concert. Ewan ko lang kung napapansin ninyo. Hindi ko alam kung ito ay iniisip nila BBM. Pero it says a lot about the feasibility of a people power option in case things go bad. Hindi nyo napapansin, yung mga taga Bulacan, Rizal, Quezon City, Cavite, madaling pumunta yan sa Maynila kung kailangan. So I think hindi lang talaga siya show of force, but it was a thinly veiled threat against those who plan to disqualify him or cancel his COC. Kasi while it's true guys na we can argue all day about the legalese, kung ano yung legal at ano yung illegal, guys, the reality of the matter is the supreme power rests on the people. And that kind of power has been repeatedly recognized by the Supreme Court na it's a political solution. So my point here is, I think BBM has already sent the message and most likely he will reinforce that message. He has sent the message he has sent a strong message to the powers that be that he is not someone to be messed with. Actually, yung partida na hindi pa naman siya yung tipong, narinig nyo na ba si BBM sinabi na, meron kaming Chenelin Caravan Motorcade Kembular sa Kawit, punta kayo doon. Wala siya sasabi ko na personally, wala. So yung ganyan dami tao, hindi pa siya nagtatawag. Paano pa pag nagtawag yan? Ako ini-imagine ko lang, guys, for example, on the day na i-release halimbawa yung decision on the BBM disqualification / cancellation ng COC,
Ni-imagine ko lang to, wag sanang mangyari. Palibutan lang ng 200,000 people yung Comelec building. Palibutan lang ng 200,000 people yun. How will the Comelec commissioners react? Dededmahin ba nila yon? Sa palagay mo, pag dinikit nila si BBM, tipong paglabas nila ng Comelec building, printing lang silang lalakad na ganon. Tapos, alis kayo dyan. Dinikit namin si BBM, all of you 200,000 people, tabi-tabi, makikiraan po ako. Feeling ko hindi ko na mangyayari. Alright, next. Ang pangatlo na strength ni BBM ay yung Fifth Estate. As far as I can see, a lot of the major bloggers right now, well, hindi naman ganun kadami major bloggers, pero kasi si Mocha hindi na talaga active si Mocha, iniwan na niya yung Mocha Usan blog eh. So I think sa mga political bloggers, I may have the largest following. Second largest following ay si Maharlika yata. Tapos third largest following si Sas. Kanino ba naka-align yung tatlo na yun? Kay BBM. Tapos marami pa yung mga bago-bago na blogger na hindi pa ganun kalaki yung following pero maganda yung access kasi lagi nakakapag-live ng mga BBM events. Lalaki rin yung mga yon. Apparently, yung Fifth Estate, ibig sabihin po non-traditional at saka social media, yung mga non-mainstream na media at saka new media, generally supportive kay BBM or at least may fair na coverage. So that's another strength. Considering na about 78% of the Filipino population ay nasa Facebook na. Grabe na ang penetration ng Facebook sa Pilipinas. So what does that mean? While it would be nice to gain favorable or whatever sort of media coverage si BBM, the reality is that TV, radio, and print exposure is not as important as it once was. I think in the 2022 elections, yung tri-media exposure, TV, radio, print, hindi na kasing halaga ng sabihin natin 1998 ng panahon ni ERAP o 2001 ng panahon ni, 2004 ng panahon ni Gloria at saka ni FPJ. Alright. Yung number 4 ko ay yung Teflon effect. Yung fourth na strength ni BBM. Bakit Teflon effect? Kasi as far as I can see, for the past 40 or so years, a little below 40 years, a little less than 40 years, tinitira na ng lahat ni si BBM. Lahat na lang pwedeng ibalibag. Guys, feeling ko talaga kulang na lang hanggang paghihiwalay po ni Ben Affleck at saka po ni Jennifer Aniston, isisi na kay BBM. Pero walang dumikit kasi walang final conviction maliban doon sa hindi pagpapasa ng ITR na hindi naman talaga issue para sa akin, so deadma. So anyhow, ang point ko is kaya sinabing may Teflon effect kasi kahit ano na ibato mo sa kanya, wala na. Hindi na didikit. Wala. Ano pa pwede ibato kay BBM na didikit ngayon at this point? Wala na. Siguro, sabi ko nga, isa lang mapapakita nyo na isa lang yung paraan para pabagsakin si BBM ngayon. At iyon ay kung meron kayong video na si BBM ay actually namamata pobre. Maliban doon, wala na. Wala naman ako nakikita ng video na gano'n. So, X. Diba? Jennifer Aniston. Mali, Brad Pitt pala. Mali. Brad Pitt, si Bennifer. Brad Pitt and Jennifer Aniston. Wala tayong pakialam kay Ben Affleck. Brad Pitt, Jennifer Aniston, sinisi na kay BBM, ganyan. Alright. Tapos, ito, binato nyo yung coke. Yung cocaine. Dumikit ba? Di naman. Deadma. Next. Tapos, isa pang magandang, ito yung pang-5 at saka pang-6. Actually, medyo nasagasaan ko na kanina. Sabi niya, malabo, hindi matapobre si BBM, sabi ni Athena Garcia. Actually, hindi nga siya matapobre. Pero gets yung point. Ang point ko, mapapabagsak mo lang siya pag napakita mo matapobre siya. Hindi nga yun ang problema. So, good luck. Number 5, good survey equals good funding. So, sinabi ko na yon. Number 6, yung strong in NCR and Greater Manila area. So, in the event na kailanganin isang COMELEC or EDSA Palacio del Gobernador Revolution, he actually has the option to ask for that.
And I've already explained that earlier. Number 7, brains sa campaign. I think in all honesty, I've heard about who is doing the thinking in the BBM camp. They probably have the smartest people around. Yung BBM campaign team, yung pinaka-tarantado, yung pinaka-shrewd, yung pinaka-wily na mga brains nandoon sa BBM camp. In all honesty. As in, kung maliban na lang, may mga bagay kasi na may limitation pa rin ng utak, di ba? May limitation pa rin ng kaya ng utak. Pero, they got the best possible brains for the campaign. So, that's gonna be a challenge even for the Cayetano camp.